PNP ang in charge at siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. Kausap namin yung aming ICC lawyer and sinabi niya this has never happened before at sinabi niya na it's craziness. Ano pa bang pag diba, nagbigay nga siya ng statement ng 20 pesos per kilo na bigas. So ano pa bang aasahan natin sa mga statements ng Pangulo? Nakikita naman natin kung ano yung ginagawa nila, na panggigipit nila. Hindi na tayo member ng ICC at noong final yung ICC complaints, out of time na sila. Ni-raise natin yan ilang beses, wala silang jurisdiction. Pero tayo lang sa buong mundo, ang bayan o bansa na nagko-cooperate sa ICC. Para tayong doormat. The Philippines is like a doormat for other countries, not just the ICC, no. Kung sino man yung sumasamantala sa ating bayan. Yeah. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan. Nakakahiya bilang isang Pilipino. Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung signal dun sa loob kasi ginajam yung signal. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, that's life, kaya sira-sira. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President, former President Rodrigo Duterte. Meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Ay hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the defendant should be taken to a court, a local court. Dapat dinala siya sa korte. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung masusunod para sa pag-implement ng warrant. About legal matters lang, no. So sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin for his lawyer.